Double taxation. Unang-una, gusto ko lamang ipaalam na ang double taxation ay hindi po bawal under sa Constitution. Ang bawal lang po na double taxation kung ang double taxation na yan ay nagkaroon ng ganitong elemento. Kung lahat ito ay present, itong 6 nakalagay dito. Una ay ang halimbawa, pag ang subject ng tax ay kapareha, in other words, sa isang period, dalawang beses siya napatawan ng tax. Ikalawa is, kung yung dalawang pagpataw ng tax ay kapareha lang din yung purpose. Ikalawa, let's say, same public purpose. Example, kung for bridge yan, construction, okay, tapos yung ikalawa is for bridge construction pa rin, yun. Okay, yun yung ibig sabihin. Ikatatlo ay, kung pare-parehang taxing power ang nag-impose. So, example, kung ang nag-impose ay national government, tapos may national government din, another is national government, so yun, yung dalawang tinatawag natin na level of the government. Okay? Pero halimbawa, kung ang unang pagpataw ay ginawa ng national, yung ikalawa naman ay ginawa ng LGU, hindi yun bawal kasi magka-diferensya yung taxing authority. Ikaapat, number 4 is yung pare-pareha ang jurisdiction. Halimbawa, example sa Metro Manila, tapos again Metro Manila naman ang jurisdiction, ganon, twice siya, so bawal yun. Ikalima is yung same taxing period, halimbawa year 2024, kadalawa nag-tax, yun yung same taxing. At yung number 6 is yung same kind of tax or character of tax. Halimbawa, una ang inimpose ay VAT, kalawa ay VAT din. So, yun. Bawal rin yun. Now, ngayon, kailangan itong 6 ay present para magiging bawal. Okay, ang tawag nila dito ay direct double taxation. Direct ang kanilang pagka-describe. Kung itong 6 ay present. So, ang ibig kong sabihin, kung halimbawa, present yung 5, except lang na itong 6 ay ganito. Yung una is VAT, yung ikalawa naman is, second is income tax. Pag ganyan, kahit na yung 5 ay magkapareha, then allowed na yung tax. Hindi na yun matatawag na direct double taxation. Ang tawag nila dyan ay indirect double taxation. Yung indirect double taxation, yun yung allowed ng Constitution. Okay? I hope klaro tayo dyan. Yung direct double taxation, uulitin ko, pag present itong 6. Yun yung hindi allowed ng Constitution. Balik tayo sa taas. So, ito yun. Kaya nagkaroon ng dalawang klase ng double taxation. Una, mayroong direct. Again, ito yung illegal. Yung not allowed by the Constitution kasi it will be resulting to oppressive and contrary to the principles of justice and equity. Yung theoretical justice natin na sound tax system. Ngayon, yun yung, again, magiging ganyan lang pag present yung 6. Galing ito sa jurisprudence talaga, itong pag-identify ng 6 elements. Ikadalawa is yung indirect, ito yung permissible. Okay, allowed yan. Okay, as long as it is not arbitrary or confiscatory. Okay, ito yung allowed. But in general, again, allowed sa Constitution yung double taxation. Ang hindi lang allowed, ito yung may 6 na elemento containing that second na tax na imposed. Note, ito yung indirect taxation. So, una-una is considered indirect. So, mayroon tayo, if a person is taxed twice but the imposition fails to meet any one of these 6 elements, so ito yung sinasabi ko kanina.
So, it is considered as direct, indirect, duplicate, or double taxation. Ngayon, doon naman sa double taxation, since hindi man siya pinagbawal ng batas, except lang doon sa direct but in general hindi, ito yung mga remedies para mapareduce natin yung burden. Kumbaga, kasi medyo mabigat na kasi pag ikalawa ka na tax, even though that is on different type of tax. So, ano yung mga, ano yung mga remedies para mapa-lessen or mapababa yung bigat ng tax. Ito yung tax sparing rule. So, ayon dito, para ito doon sa mga resident corporation Ibig sabihin, ito yung sa mga foreign corporation na resident dito. So, dito, claim tax credit for taxes deemed paid in foreign country even if the tax paid was actually lower due to the foreign country's incentive tax law. This needed to encourage foreign investment. Kumbaga, pagdating kasi dito, mayroon kasi yan sila na kung halimbawa kung ito ay babayaran sa kanilang country, kung mas mababa doon yung epekto kaysa sa atin, then yung kanilang tax na computation under sa kanilang computation sa foreign, doon sa labas ng bansa, yun yung ipa-follow na babayaran na tax. Ano to? Kanang whichever is lower dito. Kung halimbawa, kung i-compute ito sa kanila, magkano? Kung i-compute sa atin, magkano? Kung ano yung mas mababa, yun yung babayaran na tax. Yun yung tax sparing rule. You can encounter this one doon naman sa income tax na discussion natin. Tax deduction, allowance that reduces the tax base, thereby lowering the tax. So, yung vanishing, ito yung sa pagkakataon na magkakaroon ng estate tax. Kung halimbawa, may predecessor, namatay siya, so yung kanyang tax, yung maging subject sa state tax. Kung within 5 years naman, within 5 years na sinasabi ko, pag yung nakapagmana ay namatay din within 5 years, magkakaroon yan siya ng, magbabayad din siya ng estate tax, pero mayroon tinatawag na vanishing deduction. A vanishing deduction is intended para mapa-reduce yung value ng property. Iko-compute nyo yung property according sa gaano ba ang pagitan ng unang succession at saka sa ikalawang succession at sa sunod-sunod na succession. So, kung within 5 years yan, makaka-avail siya ng vanishing. The detail of this one will be discussed doon sa estate tax na topic natin. Katatlo is yung tax credits. Sa tax credits naman, halimbawa, kung ikaw ay ito yung direct reduction from the final taxes paid to the foreign. Okay. Ganito yan. Kung ikaw ay domestic corporation, pag domestic ka kasi, in and out ng business mo ay subject to income tax. So, mayroon kang option dyan na kung yung binayad mo doon sa labas na income tax, ay pwede mo yung i-claim as deduction or credit dito or credit. Meron kang option. Okay? So again, mayroon din yung exact na computation in detail will be discussed doon sa income tax nyo. So yun yung mga tax credits para maiwasan kasi ang nangyari kasi pag ikaw ay domestic corporation, example lang domestic corporation ka, in and out taxable ka. Tapos ngayon, lahat ng income mo babayaran sa Pilipinas. Tapos at the same time, yung foreign na country government, to the extent of your income doon sa labas, magbabayad ka din ng tax doon. Okay? So, para mabawasan yung bigat ng tax, kung ano man yung nabayad mo doon sa labas, or whichever is lower, mayroon niyang detail ng computation, whichever is lower, kung ano yung applicable or accordance with the formula doon sa ganitong kaso, pwede mo yang madidak or maybe what I mean is that magiging part doon sa allowable deductions mo. Or kung hindi mo siya i-deduct, pwede mo siyang gamitin as tax credit. Okay? Sa ganyang paraan, mabawasan yung bigat ng tax. Ito yung ika-4, yung exemption. Exemption is complete exclusion of transaction person may be granted avoidable taxation.
marami tayong mga exclusions na nilagay sa gross income para maiwasan yung bigat ng taxation. Halimbawa, yung anong meron doon? Let's say, mga proceeds sa life insurance, yung mga ganon. So, isa yan sa mga exemption. Okay, marami pang iba. Marami yun sa exclusions natin or exempted from tax doon sa under sa gross income na topic. Ito, treatise, yan. That's accordance with the, ano yung napagkasunduan ng bawat estado. So, yun, to minimize the stay. So, mga special arrangement yan. Okay, yun ay pinagbasihan din para mabawasan yung ano natin. That's another way to reduce our tax para maiwasan yung double taxation. Or, if not really maiwasan, mapababa lang yung impact ng double taxation. Itong principle of reciprocity, ito yon yung mga halimbawa kung hindi ka taxable, kung yung foreign entity is hindi yung foreign entity or foreign corporation, para hindi maging taxable siya, kailangan tayo din na nandoon sa kanila hindi din taxable. Again, ang detail dito ay madidiscuss din pagdating sa topic na yan. It's either sa corporate tax, sa corporation tax, or sa sa individual taxpayer. And ayun, yun na yung last natin. Okay, that's all about the double taxation.